There are power working in the church that we ignore, no? Usahay kabalutang tama pero dili na to buhaton. Unya, kabalutang mali pero atong sudlan. Ngano ka na, no? Powerful man ang negative kaysa positive. Okay? Okay. Kabalutang nga ang drugs makaayo, sulayan. Kabalutang nga ang fasting makatabang, likayan. Muna sa psychology, usahay na gitawag nilang reverse. I-reverse na lang. Giingnan ayaw hilabti, hilabtan hinuon. Sa Matthew 25, makita nato nga pag-ingon ni Jesus Christ, the kingdom of heaven will be like. Okay, mo na highlights na to diha. Even though He is God, but He never violates the law of the land. And every aspects, ang preparation plays the major role, no? Dako kayo na siya nga part kay kana ganing usahay mag-revival me. Grabe among preparation niya. Mingon akong asawa, grabe atong preparation pero wa ta ka pangandam sa spiritual preparation. That is why if we have to revival, we need to fast. Okay, usahay grabe ang atong pagpangandam. Unya, ang dapat pangandaman, wa na pangandami. Ang katong dapat iandam, dili na noon maandaman. Karon grabe ang atong challenge sa rice, donation, sa building, sa accommodation, sa delegates, sa lodging, sa conference. Pero ang dapat pangandaman, di maandaman. No? So, kita, excited kita, gahapon, nagsinukuray na sila og uniform, no? Ang wala naka-order og uniform, grabe nga preparation. Pero atong makita, no, nga mismo si Jesus Christ nag-consider nga kaning the parable of the 10 virgins, nga ang 5 is unprepared, pero ang 5 is prepared. Muna gingon sa Ginoo, the kingdom of heaven is like. So gi-compare niya nga diri sa kalibutan, everything we do, tanan gyud mo undergo gyud sa gitawag na tog preparation. Even great men in the Bible is nag-undergo og preparation. Si Moses gi-prepare 40 years. The greater the assignment, no, the deeper the preparation. Kumbaga, dapat mo match ang height sa building, mag-match po siya sa depth sa foundation. Dili siya pwede nga mo go opposite. Kay ang preparation is dako kayo siya role sa tuang life. In fact, no, kung imong sabton, ang atong promotion nagadepende sa atong response when it comes to preparation. Okay? Kanang patience, no? Dako kay na siya role sa preparation. Ang patience worketh, no? Nagatrabaho ang patience sa atong life sa mga greater things nga ginandam sa Ginoo. Okay? So ang word neglect kay nagisgot pantag the neglected, the most neglected power. Ang word nga neglect ingon si Merriam-Webster, no? Naghatag siya little attention. No? Prayer and fasting actually, no, oftenly mentioned in the church, pero wala kayo siya na practice. Ang meaning ni Merriam-Webster is insufficient, kulang. So neglect does not mean ignore, but neglect means acknowledge but not exercise. Okay? So may nga tag prayer, grabe gyud, no? Grabe kita mo response. Pero tanaw nimo ang morning attendance, not exercise. Okay? Kanang ingon ka, magmata ka sa buntag, nagampo ka, yes, but that is a prayer of thanksgiving. Okay? Prayer of thanksgiving, Lord, another day nga imong gihatag. Kanang mukaon ka, magpray ka, that is thanksgiving. Prayer means giving time your relationship with God. No? Naghatag kag time. So ang prayer is
isa na siya sa life sa Christianity. So muna gitawag na to neglected power because kabaluta sa fasting na power but not exercise. Okay? So every Wednesday gina-announce na to nga natay fasting pero 0.1% ang ga-exercise. Ako pa nagsarapod, so appeal ko aniron. Hallelujah. So, natay gitawag no nga spiritual battle. Okay? Physical and spiritual. Okay? Muna giingon ni Paul sa Ephesians chapter 6 nga put on the whole armor. Nganong kinahanglan man atong armor kay wala ta kahibalo. Okay? Wala ta kahibalo. Kumbaga, unaware ta kano sa ang yawa mo igo silang flaming arrows. Okay? Wa ta kabalo kano sa ang attack sa yawa. Ang only thing nga atong nahibaluan, no, nga naagitay kaaway. And sa atong kaaway, wa sa laing goal to kill, to destroy. Mao gini iyang trabaho, to steal. So, karon, no, pila ka days from now, kumbaga 8 days from now, naatay big events, naatay conference, naatay umaabot nga conference, grabe ang atong preparation. In fact, gi-challenge ta mo, no? Gi-challenge ta mo. Every Sunday night, kung naay mga night trabaho, join. Okay? Nganong mo join man ta? Because kanisya mangigala usa ka dako nga buluhaton kung sa company pani siya, team building. I-encourage, i-challenge, i-boast ang atong faith. Because there are times, discouraged ta. Kikapoy na ta sa kalibutan. Gikapoy na ta sa ato ang kadaadlaw nga obligasyon. And then, wa ta kahibalo nga na, sa spiritual realm, naay mga nagalihok nga wa nimo nakita. Okay? Naay mga nagapamuhat beyond, no? So wala nakita nimo, naay mga panghitabo. Sometimes ang struggle sa marriage, ang struggle sa finances, ang struggle sa health, daghan tag i-blame. But the truth is, naay mga unseen realities. Naay nagapanglihok nga wa nimo nakita. So mo na nganong dapat nato gitay gitawag preparation. Okay? So sa Bible, naay gitawag na to different types of fast. Different types of fasting in the Bible. Makita na to ang klase-klase nga reference. Gusto lang nako no nga when we pray and when we fast, we know what we are doing. Okay? Dili lang ta nga go with the flow, sabay-sabay lang. Okay? So sa Bible, no, na ako'y gipakita diri 10 references. Actually, there are 77 references in the Bible, no? Pero ang very common, disciples fasting, Ezra's fasting, Samuel fasted, Elijah fasted, the widows fast, si Paul nagfasting, si John the Baptist nagfasting, no? So daghan kaayong mga references nga in Bible times ang ilang pinakasikreto nga makuha nila ang kasing-kasing sa Dios is through fasting. Muna gingon ako nga pinaka-neglected power to get closer to the source. Ang atong source ang Ginuuman, no? John 15. Nga makita nato manghigala nga siya ang true vine, nakakonekta tanan sa iya. In which, no, kung imong sabton, kining mga great men in the Bible, mga Bible times, dependent sila sa fasting. Muna manghigala, pag wala ka sa gitawag na to, kanang in deep pain, usay dili kay nato na gikinahanglan. Ang isa sa reason baya sa fasting is, mahimo tang hunger sa Ginoo, ma-detach ta sa kalibutan. Okay? Moro na isa sa pinaka-source. Kay kung ang pagkaon, nahimo mo ginatong ginuuning pagkaon, usahay, dependent ta sa pagkaon. In fact, we work for food. Okay? Na-sustain ang atong life sa earth because of food. And then, na-happy ang atong life because of food. Na normal ang imong pagkaon because of food. Matud pa, you are what you eat. Okay?
Everything nga nahitabo sa imong life because of food. So, ang food is, dako kay siya nga need sa tuang life. That is why we need to fast. Ang isa sa major purpose is para ma-detach ang atong life sa world and then makonekta sa Ginoo balik. No? Kumbaga, i-ignore po nato ang atong flesh because sometimes manghigala one reason nganong usahay nagkaroon tag spiritual dryness. Nganong nagkaroon tag spiritual dryness, we are too dependent sa tuang self, no? Because busog man gud ta permanente. Sulay pagod nga kanang usahay wa po kay gikaon, makapanawag jud ka sa Ginoo, no? Usahay lami biya po ning makapanawag ta sa Ginoo. Nya usahay manghigala kung busog ta dili ta makapanawag sa Ginoo. So diri nga references makita nato manghigala nga ang mga disciples nagfasting sila because they need deliverance. Siguro wala ka na o basig kinahanglan ka na karon. Okay? So makita pud nato sa time ni Ezra naa sila'y problema during sa war, no? They need protection. Okay? Si Samuel pod, nagkinahanglan siya manghigala kay ang lugar na sa idolatry. So, nagkinahanglan sila fasting. So, daghan kayong mga senaryo sa life. Nga, iyahiyahay problem nga ang fasting ang pinakadali nga pamaagi to get us connected to God. Okay? Another references na to. Okay? So, si Jonah chapter 3 verse 7. Makita pod nato manghigala sa 2 Samuel, Matthew chapter 4, sa Acts chapter 9, no? Grabe pod nga mga references nga ang Ginoo or ang during sa Bible times gina-access gyud sa tao ang fasting to connect with God. Nga ang fasting is the only way nga kumbaga makakonect kag balik sa Ginoo because fasting is ignoring yourself, denying yourself. Okay? So, makita nato sa Jonah chapter 3 kung imong basahon ang whole story manghigala, nag-acknowledge ang tibuok nasud sa Jonah kay nahimong makasasala ang lugar sa Nineveh gigamit si Jonah. Makita nato nga si Jonah gigamit for a national repentance. And naghimog decree ang hali, no, hasta mga iring magfasting ug apil. Grabe, no? Naagi siya dako kayong nga emphasis sa Bible nga kinsa may nagtudlo ani nila. Okay? So, makita nimo manghigala nga from generation to generation, ang fasting is a direct connection nga ginahimo sa tao nga makakonect sila access diha sa Ginoo. So, mo na atong mga references. Okay? So, naapot ay references sa Bible, no? Okay? Sa Judges chapter 20, na ay 1-day fasting. Okay? Sa Acts chapter 9, na ay 3 days fasting. Sa 1 Samuel chapter 31, na ay 7 days fasting. No? Sa Daniel chapter 1, si Daniel 10 days fasting. Acts chapter 27, 40 days fasting. Daniel chapter 10, 21 days fasting. Okay? Sa 40 days is a symbolical, no? Fast in the Bible. Si Jesus Christ sa Matthew chapter 4, nag-fasting food for 40 days. Exodus 34:28, daghan pa kayong mga references, no? So, di nato kung atong isa-isaho ni tanan, at least we know nga ang fasting is not a church program, no? Ang fasting is a biblical way nga kita, mo naging titawag na ko manghigala, the most neglected power. The most neglected power. One time, nag-revival ko, nag-fasting ko 3 days. Inigmulihans ko na agoy matumba. Nakaana ko nga, ginahimo nga dagko nga butang ang Ginoo every time mag-fast. Isa sa mga pastor nga kanang grabe anointing, at one time, nagkastoryahan na mi, ingon siya, isa sa akong sekreto is 21 days fasting. Nakakatawa ko, naglisod gani ko sa 2 days. No, lisod i-deny ang self. No, dako gid nga struggle. Labi na sa katong mga hilig kayog kaon, no? Sus, Ginoo ko. Di lang hilig kaon, labi na sa mga naagi kwarta. Dito na lang tas kwarta.
Lahi mong gudang naa kay pangpalit, nya di ka mukaon. Grabe, sacrifice gid na. Pero lahi po tong wala kay pangpalit, nya di ka mukaon. Murag, ang fasting nimo lifestyle naman. Murag di ka ka-feel ba nga fasting ba? No? Lahi gitong naadyo kay kwarta, unya di ka mukaon. Naay lahi nga challenge. Pero lahi po tong imong budget gamay ra kayo nya magfasting ka ginagmay. Murag di naman siya fasting, diet na ang tawag ana. Diet. When you fast, kung magfasting ka nga walay prayer, ang tawag ana diet, no? Ang fasting should be accompanied by prayer. Okay? That is why we called it the neglected power in the church, no? Ang word neglect, acknowledge but not exercise. No? Gi-acknowledge, kabaluta, pangutanon ta mo, yes. Ang problem is, ato ba ning gi-exercise? Okay? So, at least, the highlight is that it was found in the Bible. Nga kung mag-fasting mo, ay mo kahadlok, di good mo mamatay. No? Why mamatay sa fasting? Okay? Pero gamitan nato wisdom, ha? Wisdom, basig na mo yung mga maintenance diha. Okay? Dili pod pwede. I-strike pod nato ang balance. Kabalota, kinsa ang pwede, ang dili pwede, ang uban mag-abstain, no? Kanang word nga abstain, mag 3 days ka, pero ini kagabi, manihapon ka. Muna si word nga abstain. Gihimo tani siya as spiritual preparation. Okay? Pangit kaayo nga gamay ra kaayo ang mga leaders nga mag-fasting. Nya grabe ang atong preparation, no? Sa mga sound system, sa mga bangko, ang tibuok churches nato sa Mindanao, mag-fasting baya nya kita, no? Matuta dito mag-amen lang dita part sa team, no? Remember, we are a team. Kauban ta. So, during those conference, 1 week man na siya, ugma ang ato ang preparation. So, ang preparation is, i-prepare po nato atong self. Kaya ang Ginoo gani nga, mingon siya, manaog siya sa mga Israelites, makikstorya siya dito sa Mount Sinai. Ingon ang Ginoo, no? Ugma, manaog ko, panganda mo, pagkaligo mo, no? Ang Ginoo, nakasabot gyud sa gitawag preparation, no? Hasta gud mga underwear, ipailis gud sa Ginoo. No, katong mga gabalik-balik na yung underwear, ilisin na kay manaog ko ugma. So ang Ginoo mismo naga-consider nga dili gid siya mo violate sa law of the land. Nga sa law of the land imong basahon mangigala ang Matthew chapter 7, makita nimo na taong gitukod sa balas, gitukod sa bato. Nya makita nimo dito nga ang gitukod sa balay naguba pag-abot sa bagyo. Nga naman, walay preparation. So ang preparation dili nato pwede ma-ignore spiritually nagkinahanglan pud ta. Kabalo mo nganong kanunay ta sige attend sa church? Kay mo sa eskwelahan pa, kabalo nga nganong sige kag klase, nganong sige kag balik-balik sa eskwelahan? Kay moabot ang time, moingon imong teacher next week Friday naatay quiz na. Pag-abot sa quiz, wa kay ika-answer. So, kanang during those days, nga sige kag balik-balik sa school, mga preparation na para sa quiz. Kaya ang imong grado nakabase sa quiz. Unya, napag final exam. Pag-abot sa final exam, di ba, first grading, second grading, sa semester pa na final exam, mao na to'y basis sa imuhang tibuok nga giiskwilahan. Meaning, sa tibuok bulan, nasabtan nimo ang tanang giwali. No, kita diri, sabtan nimo tibuok wali. Pag abot sa imong problema, no? Problema kasi imong anak, no? Problema imong balay. Uy, balita ganina sa Paris, no? Gibanla sila baha. Ganinang buntag gipos. No, mga sakyanan ng lutaw na og diri na mahitabo. Mingon di kag Lord, asa na ka? Wa ka ma-prepare. No? Pag abot sa exam, wa ka kaandam, no? Wa ka damha ba pila ka adlaw pag mata nimo sa buntag ba nga ang sakyanan sa imong silingan giparking sa imong gate nya di ka kagawas.
Sa mga naisakyanan, wa ka gadahom ba nga pagkamatasan mo sa buntag, di ka kagawas, malit na kasimbahan, kay ang sakyanan si musilingan, giparking sa gawas, perte na nimong yaw-yaw, wa ka kapasar sa exam. Suko na ka, nagpabarangay na ka, nagpatuwing na ka, grabe na, yaw-yaw na usahay, nakapamalikas na ta. No? Nakalimot ka nga exam na daini mo to. Sus, thank you Lord. Andam-andam na ta sa tong exam daan. So, maupod ni siya sa to ang pagpangalagad sa Ginoo. Okay? So, preparation, importante kayo. Okay. So, there are 77 references about fasting in the Bible. No? Ang ako gipakita sa inyo ha, mga selected to siya nga common ma-mention. But if you study the whole Bible, daghan kayo siya references. Even mga unbelievers good. Usahay, mag-fasting good sila. Okay? So, fasting has been recognized as an important way to draw near to God. That is Bible times. Kumbaga, kung sa ato apa na diri madakpan kag pulis, unsay pinakasekreto para di ka madakpan? Magpakiluoy. No? Akong suga, usahay mo upalong, usay wala. Sige ko kadakpan. Sa isa ka adlaw, katulog ka upat ko kumadakpan. Kay inig-op na ko niya muon, mubalik na pog normal nga no man lose contact man gyud ni, no? Musiga, paraho na pog ko. Pakiluoy lang sir, maluoy ka. Mora na sekreto para di ka madakpan. Pakiluoy. Ingnana po day, no? Og salamat sa isa ka adlaw, kaupat ko nadakpan. Bikas kanto, paabot po bikas kanto. Sa siging dakop sa kuha, ang sekreto, pakiluoy. No? Sa Ginoo, maura ni ang gi-acknowledge sa Bible. The most important way to draw near to God, pakiluoy. No? Muna ang Bible times, naga-fasting sila as an expression desperately. No? Kanang bang desperate ka ba? Desperado ka. Paggawa sa anak ni David, no? Gisepsi siguro to, no? Nagpakiluoy gid sa pag-ayo sa Ginoo. Ug si kaon. Ya, saon namatay man gyud, no? Anak ni Bathsheba, namatay man gyud. Ingon na lang siya, makita na lang mi sa langit. Pero grabe ang pakiluoy. Pero daghang kay mga instances sa Bible nga grabe ang pakiluoy. Asa gud Ahab, asawa ni Jezebel, grabing pakiluoy. Naluoy, kigi-judge man siya sa Ginoo, pero sa iyang pagpakiluoy, na-bypass. So daghang kayo. So, it has been recognized as an important way to draw near to God. So, ang uban sa tuwa diri ay problem sa marriage, sa health, sa family, sa personal struggle. Usahay no, makalimot ta ba sa ato ang personal battle. Oy. Gusto kita mo adto sa uban niya atong nakalimot ka nga pikon ka, dali ka masuko, sensitibo ka sa gagmayng butang, sige kag pangihap. Usay gani kaning atong pagkamarites kinahanglan pastingan. Lord, nganong marites man jud ko, Lord? Ano ba? Pasting pud na akong night time. Usahay sige tag ang grabe na itong pinastingan, no? Kanang self-realization. Ang self-realization importante kaayo. Ang garbo, okay? Mo na lisod sa garbo kay wa sa kabalong hambugiro siya. Mo na ingon si David, search me, O God, no? Ngayon, the Lord unsa may area sa ako ang life nganong ingnani ko. Okay? So, mo na gingon nato nga the only way to draw near to God, kay kabalo biya ta, babag biya na sa Ginoo. Pride goes before destruction. God hates pride, no? Ginabagsak sa Ginoo ang garbo. Ang problema kay dili ta makarecognize ana. Okay? You cannot conquer what you don't recognize. Pero kung imo nang i-recognize, niya mayon ka, Lord, nag-fasting ko karon, I need a new heart. Okay? So once na self-realization, through fasting, it will draw us closer to God. Okay?
Okay? So fasting deepens one's relationship with Him and seek His help in times of special need. No? Special need na siya. Okay? Dili man nato kaya ang atong self. Okay? So, atong makita nga almost every spiritual leaders, ordinary believers, ilang gi-acknowledge gyud ang fasting. So, karon manghigala, karong simanaha, starting ugma, unyang udto, unyang gabi, preparation. Mangandam na ta. Ha? Usahay ra ba kaning Domingo lami ikaw, no? Kaya ang uban ting sweldo. Wala say magmang inasal unyang udto, ha? Kay paglugaw-lugaw na mo. Meaning, manganda mo para ugma. No? Pagkaong kagdaghang kayo unya. Unyang gabi ipagyud, hab-hab pa jud ka. Pagka Domingo, mga igala, di ka mamahaw. Layo rang alas 12 sa iyo. Okay. Ano ito sa church? No? Kita ta diri sa church. Okay, anyway, ang church abri tibuok adlaw ugma hangtod gabi. Katong mga nay trabaho, gikan sa trabaho, hawa na mo sa trabaho, diretso na mo sa balay. No, diretso sa balay. Ay mo diretso sa balay. Diretso na mo diri sa church. Okay. Ang atong prayer karon is nana diri sa silong, dili sa dito sa taas, especially karon prayer and fasting. Okay? So abri ang church Lunes, Martes. Walay activity, walay outreach, tanan magdangop, mutuaw sa Ginoo para sa pagpuwasa. So, we are fasting, number 1 is para sa conference. Pero, apil na diha ang imong mga personal need. Okay? Apil na diha ang imong gipangandoy nga, Lord, ang house unlocked, na-plaster na ba, Lord? Kuyawa. Mingon ang Ginoo sa imo, saan ka? Nag-ampo o nag-order? Mga facts, no? Regarding sa prayer and fasting. Fasting means giving up the cravings of the flesh. Ang atong flesh na cravings. Okay? Sa man mga example sa cravings sa flesh. Number 1, lust. Okay? Lust. Natay craving sa flesh. Okay? So, unsa man yung lust? Usay ato hunaw-na nga lust, no? Kaning about lust. No? Kanang mga ibog ta sa mga butang, lust man na siya. Okay? So, mga gitawag na siya sa Galatians chapter 5, no? Ingon dito sa verse 18, 19, mga works of the flesh. Jealousy, no? Kanang bitterness, anger, revenge, mo na sila ang mga cravings nga gusto na to. Ang uban sa tuwa diri naglisod pag-overcome sa pagpasaylo. Okay? Ang uban sa tuwa diri naapay resentment. Kanang resentment og sa cancer pa na kana siya kanang first stage, no? First stage nga padulong na siya sa hatred. Kanang resentment na kay kalain. Uy, dad-ana sa Ginoo. No? Do not let the sun go down. Muna ingon sa Ephesians 4:27. Ayaw na pabuntagi kay ang yawa gamito na nga opportunity. Unya makita banaya na sa yawa, no? The devil cannot read your mind but he can interpret your action. Di nagay ka managad mga yawa mo din patyanan aning tawhanan no? So di niya mabasa ang imong heart and mind but the devil can interpret your action. So, makita manghigala mo na ingon sa Ephesians 4:27, gamito na siyang opportunity sa yawa, ma-attack imong life. That is why we need fasting because we are to give up something. Natay i-give up. Give up na to atong pride, ang atong jealousy, ang atong hatred, ang atong anger, ang resentment, ang atong kadalo, no? Ang atong tanan, atong i-give up diha sa Ginoo. We need assistance. Ikaduha, prayer and fasting is directly connected to spiritual power. Naay power diha. Okay? Kabalo ko, ako, isa sa akong problem nowadays, karong panahon na, murag nawad-an ko og kanang, murag nagkabati ko kauga. And I don't like it. No? Kung mo pray ko, mubo na kaayo.
Ako ginahangyo sa Lord, wa ko ganahi ani. Kana ha? Mo pray ko 15-20 minutes, mo standby ko isa ka oras maglingkod pero akong prayer 15-20 minutes, I don't like it. Wa ko nalipay ana. Naghangyo ko sa Ginoo Lord nganong inani man. Wa ko nalipay ana. So, mo na gitawag na tog spiritual hunger. Gutumon ta sa Ginoo, no? Mo ba ni sikreto ni David? Diha ba si David na himong successful? Kay giingnan niya ang Ginoo kung ang usa giuhaw po ko sa imo. Nalipay ang Ginoo kay si David na ay desire. Once na atay desire, mo na ingon ang Ginoo nga nakita nako imong desire kay gusto niya tukuron ang balay, ingon ang Ginoo tama na nga desire. Mag-desire day ta. Kato ganing dili makapray kada buntag, pag desire pagod mo, pag makita na sa Ginoo tagaan kag motor. No? Kay gusto man ka mag-pray. Tagaan ta kag motor kay gusto day ka mag-pray. No? Tagaan ta kag sakyanan kay gusto ka mag-pray. Pag makita sa Ginoo ang imong desire, simpre no, layo man no. Lahi man ang mag-pray ta sa balay. Pero nagingon man gud ang Ginoo god, my house shall be called. Kabalo lagi da imo. My house shall be called the house of prayer. Meaning, ang prayer na ay proper place. No? Pwede man ta mangaon sa kalsada, magbutang daw tag lamisa sa kalsada. Di ba makakaon man ta? Puro unsay tawag ana, improper. Dili ang kananan wala sa kalsada. Dapat ang kananan asa ibutang sa kusina. So, naay mga proper place. Ang prayer, pwede man ta makapray sa balay, no? Problema kay nagtapad man tag cellphone, improper gyapon. Pag naata sa church ugma, no? I-challenge ta mo. Dapat puno ang church ugma, no? Bisag nakapray na ka sa buntag as a preparation ugma sa gabi, i-challenge ta mo. Punon ta ning church ugma sa gabi. Ha? Punon ta ni ugma sa gabi. Alas 6 hangtod alas 8 gikan sa trabaho, diretso na ta diri, magampo ta kauban nato atong pastor ug ubang mga kaubanan nato sa church. Prayer with fasting is tapping to spiritual power. Okay? Fasting without praying is not fasting. Butangan nato sumpay diha. Fasting without prayer is dieting. Tama ba ko? Okay? So fasting is to connect with God on a deeper level. Lahi biyan ang makigstorya, lahi po nang mag-date. Okay? So mag-date ta sa Ginoo ron, no? Deeper level. Fasting helps detach us from this world. No? Usahay too much of the world na ta. Tungod sa cellphone, no? Siguro pastingan po nato ning mga addict sa cellphone, no? Lord, tabangi ko, Lord, inigmatan ako. Facebook man dayon, Lord. No? Ato siguro nang i-detach atong kaugalingon. Okay? So, while prayer reattach us to God. Prayer connects us to God. Fasting detach us from this world. Nagkasinabot ba ta? Amen. Social media fasting. No? Ato ka ng buhaton. Amen ba ta diha? Hinay kayo. Last na lang to. Okay? Social media fasting. Kanang meaning sa social media fasting, pag anhi ugma, walay cellphone. Ano ba? Focus. Okay? Focus. Grabing distraction karon, no? Pamaagi gina sa yawa ba? Fasting is a way to demonstrate to God and to ourselves that we are serious about our relationship with Him. Okay? So remember God answers our prayer because of relationship. Not because we pray. So nagpray ta because we have relationship. Wala ka nagpray kay na kay need. Ang Bible nagaingon, wa pa ka nagampo, kabalo na ang Ginoo sa imong need. You have to pray to show you have a deeper relationship with God. Okay? So, ingnana, fasting, prayer and fasting is a lifestyle intentionally pursuing the Lord. No? Intentionally. Meaning, no? Muanhid yung kag tuyo. No? Dili kay
situational, accidental, kundi intentional. Okay, paspas tagamay. Okay, so, fasting is God's appointed way for us to cry out to Him in situation of special needs. Okay? So, makita nato, no? This is God's appointed way. Mao ni ang way nga kita makakonect diha sa Ginoo, especially na ay mga situation. Lahi man gud nang gutom kaayo ka, kanang ang imong tiyan muraog kanang wala ba, ma-focus jud ka sa Ginoo. Okay? Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find, knock. So makita nimo manghigala nga naay hunger, okay? Naay earnest, okay? Something of great importance. Imog yung gitinguha. Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and you will find me. Grabe, no? Kabalo man ang Ginoo sa imong need, pero you have to seek God. Muna gitawag na to meet halfway. Tagbuon pod nato nga ang Ginoo, ang imong free will di pwede hilabtan sa Ginoo, kinahanglan ang imong free will mo bend sa will sa Ginoo. Okay? Psalms chapter 90 verse 15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Kabalo na ang Ginoo nga nakay trouble, pero nag-ingon siya, call on me. Okay? Grabe. Muna'y nakagwapo diha sa Ginoo ba? Kay mabati niya ang imuhang love sa iya ha, it's because wala kay gipugos ka or gipanalanginan ka, kundili gitawag yun na nga ang imog yung kabubuton ning bend yun diha. Okay? Fasting shows God and that we are desperately for His help. Okay? So, muna'y challenge sa to as a word of God. Now, si Jesus Christ, no, wala siya nag-command sa disciples nga mag-fasting, but He assumes. Gilauman na gid niya nga ang disciples, no? Matthew chapter 6, ingon si Jesus Christ, when you fast, kabalo na gid siya nga ang Christian exercise na gina. Ang nagsulti ani si Jesus Christ, no? Kung mag-fasting mo, okay? Ayaw pagpakita nga murag mga hipokrito, nga murag inyong dagway, murag kaluluoy kayo. Okay? Ingon po dito, gibakapan niya sa verse 17, but when you fast, so meaning, trabaho na yun sa disciples nga mag-fasting. Okay? Okay, so, ang fasting karon is, tawagon tani og Esther fasting. Kaya ang fasting ni Esther is 3 days man. Okay? So, mabasa na to Esther chapter 4 verse 16, makig-atubang siya sa hari. Giingnan niya si Mordecai, tapukan ang atong mga kadugo diha. Kay matubang ko sa hari. Basig masilutan ko anig masipyat ko. While mga tubang ko sa hari, kaya nasi ihangyo sa hari, bahin sa mga Hudiyo. So, while mga tubang ko sa hari, magpaluyo mo dito, magfasting mo. Pastingin ko ninyo. No? So makita na to, ang nag-challenge si Queen Esther for 3 days. While I'll talk to the king, bakapi ko ninyo fasting. So, karong conference, while ang atong pastor nangandam sa umaabot ng conference, sa mga speakers ng giyang gipangkuha, sa mga preacher, kita magpaluyuta through fasting. Okay, palakpakan na to, tumbuhin nga Diyos.